Oh, eto, sunod mga kababayan. Nako, ang sunod nating pag-uusapan mga kababayan, ito yung mga grounds ni Sarah. So, ano-ano nga ba yung mga grounds ni Vice President ba talaga? Parang hindi naman, wala namang kwenta eh. Ano nga ba ang mga grounds ni Sara Duterte para siya ay makonvict? Ito po mga kababayan, unang grounds ni Sara, ito yung hindi niya pagharap. Ginawa niyang human shield itong mga abogado niya. Bakit? Hindi porkit meron kang sangkatutak na abogado ay hindi ka na mananagot. Nasa boto ng mga senador yan. Yung abogado mong 16 yan, kahit magbayad ka pa dyan ng 100 million sa 16 ka abogado, nasa dulo ng pirma ng mga senador sa sign pin na naghalaga ng 39 pesos. Nasa pirma ng sign pin yan. Wala sa abogado. So ano nga ba yung grounds niya? Unang grounds niya, yung mga peking pangalan na hindi niya maipakita. Pangalawang grounds niya, yung paggamit niya ng dalawang pirma. Ito pa, mga kababayan. Grabe katarantado talaga to si Sara, no? Biruin nyo, ha? Kayo, tanungin ko kayo mga kababayan. Kapag nag-withdraw ka sa bangko, sa ID mo, ang pirma mo ay ganon. Tapos, doon sa isa mong ID, ang pirma mo ay ganyan. Pagdating sa bangko, pawi-withdrawin ka ba? Hindi. Sinong naka-encounter at naka-experience na ang iba-ibang pirma ay pina-withdraw? Mga kababayan. Sinong naka-encounter at sinong naka-experience na nag-withdraw kayo na pinaulit-ulit kayong magpirma dahil hindi mag-match ang pirma nyo sa ID? Kasi ako, naka-experience ako niyan, mga kababayan. Yung pirma ko sa ID at pirma ko personal ay hindi nagtugma. Pero bakit si Sara Duterte gumamit ng dalawang pirma? So anong tawag dun? Anong tawag dun? Bakit ka gagamit ng dalawang pirma? Panlilin lang yun. Panluloko yun sa bayan. Bakit ka pipirma ng dalawa? Iba-iba. Eto, patay tayo dito, mga kababayan. Ako po. Sara Duterte gumamit ng dalawang pirma. Ang tawag doon is scam. Patay ka diha. Alaka, Diyos mio Marimar. Okay, Mr. Antonio, dito sa box na may nakasulat, prepared by, may kasama ring petsa. Ayan, Ma'am Nida, maraming salamat po, Nanay Minda. Hello po. Maraming salamat sa palipad po, Ma'am Nida. Continue. September 16, 2022. Tama bang sabihin na itong September 16, 2022, ito yung date kung kailan na-prepare itong physical and financial plan? Based on the document, ma'am. Yes. Yes. Ibig sabihin, nung nag-request kayo ng confidential fund in August 2022, wala pang na-prepare na physical and financial plan. Tama ba? Yes. Ayan kita nyo, narinig ninyo? Nag-request sila ng confidential fund. Ibig sabihin, nag-request sila ng pondo. Pero, nag-request sila ng pondo, wala pa silang plano kung saan gamitin. Dito, bistado na. Isa yan sa mga grounds ni Sara, mga kababayan. Isa yan sa mga grounds ni Sara kung bakit talaga siya makonvict. Alam nyo, sa totoo lang, yung mga senador, pa ganyan-ganyan lang yan. Dalawang Cayetano, tignan nyo. Real talk. Dalawang Cayetano na nahimik. Anong ibig sabihin? Bakit nanahimik ang dalawang Cayetano? Kasi ramdam nilang makukulong sila. Pero pag manahimik sila at pipirma sila makonvict si Sara, ligtas ang buhay nila. Ganun yun. Diba? Kita nyo mga kababayan, ganito po yan. Sa mga DDS na walang alam, kasi alam ko naman ang mga DDS, bobo, tanga-tanga, uto-uto, inutil, lampas lupa, pangit, patay gutom, dugyot, manyakis, mahirap, pango. Yan po yun, mga kababayan. Yun yung definition ng mga DDS. Madaling salita, scientific name ng DDS, narcissist. So, alam ko naman po na pagdating kasi sa politika, pagdating sa government, wala kayong alam. Bakit? Kasi mga bobo nga kayo, mga DDS. May mga pinag-aralan, pero pinalusot sa kabilang tainga. Or sa kabilang dalunggan, sa Bisaya pa. Ang ibig sabihin, kapag ka nag-propose ka, sa gobyerno kasi, mga kababayan, kapag nag-propose ka ng isang programa o isang proyekto, kailangan meron kang plano. Parang ganito lang yan eh. Bakit? Gagawa ka ng bahay. Ngayon,
Pupunta ka kay engineer, sabihin mo, engineer, pirmahan mo to. Bakit? Gagawa ko ng bahay. Ngayon, ang sabihin ni engineer, saan yung blueprint? Saan yung sketch plan? Para i-check ko, pag pumasa, pipirmahan ko. O, di ba? O, sino, mga kababayan, sino ang naka-experience magpagawa ng bahay na nag-consult sa engineer na walang dalang blueprint? Papipirmahin mo diretso. O, engineer, pumirma ka. O, ito, kasi magpapatayo ako ng bahay. Ano akala mo kay engineer fixer? Di ba? Di ba, mga kababayan? Ganun yun. Kaya dito pa lang, mga kababayan, nag-propose ka ng budget, wala kang plano kung saan mo gamitin. Ulitin ko ha, pakinggan ninyo. Sabi ni attorney ni attorney May dito kay Ortonio. Pakinggan niyo ha. Kung kailan na-prepare itong fiscal and financial plan. Based on the document, ma'am. Yes. Yes. Ibig sabihin, nung nag-request kayo ng confidential fund in August 2022, wala pang na-prepare na fiscal and financial plan. Tama ba? Yes. And this fiscal and financial plan was also approved only on September 16, 2022, as shown by the box bearing that date. Kita nyo, hihingi ka ng pera sa confidential fund, inuna mo yung pondo bago ang proyekto. Ano ibig sabihin nun? Ikaw, tatanungin kita, barangay captain ka, magpapatayo ka ng basketball court. Tapos hihingi ka sa munisipyo ng budget. Mayor, pahingi ako ng 100 million. Magtayo ako ng basketball court. Pipirma ba si Mayor doon? Malamang sa malamang, magtawag ka muna ng engineer, ipacheck mo yan, ipa-CI mo yung lupa na tatayuan. I-check pa nga yung lupa kung pwede bang tayuan. Baka naman malambot yung lupang yun. 'Di ba? Kasi kapag mag-direct ka pondo, wala kang plano, ibig sabihin, mapunta lang sa wala yun. Scammer ang tawag dun. Scammer tawag dun. Kaya sabi nga ni Attorney May, di Binagracia, scam talaga to. Isa yan sa mga grounds ni Sara, mga kababayan. Continue. With the printed words approved by. Tama ba? Yes, based on the document. Based on the yes. document. At dyan sa box na may nakasulat na approved by, may pirma ulit. Above the printed name, Sara Duterte. Yan ay pirma ng Vice President. Siya mismo ang pumirma niyan. Tama ba? Yes, that's her signature, ma'am. At dahil Ito pakita ko sa inyo mga kababayan. Ito ang sabi. Pumirma si Sara Shemirman Duterte. Yan ang unang pirma ni Sara. Ngayon, ang tanong, bakit ang pirma niya ay Sara Shemirman Duterte? Carpio na siya. Diyan pa lang Pambubudol na yan Apelyido mo Carpio, may asawa kang tao. Maliban na lang kung hiwalay na talaga sila, totoo ba? Biruin mo May pirma, September 16, 2022. Sara Shemirman Duterte. Bakit ka nag-Duterte? Carpio, apelyido mo. Sige. Ito lang din, paalala ko sa mga DDS na wala rin naman kayong alam talaga. Explain ko na naman kasi wala nga kayong alam. Mga bubo kayo Ito yan. Merong batas sa ating bansa sa Pilipinas na kapag ang babae nakapangasawa, mapapalitan ang apelyido niyan. Na kapag ang babae makapangasawa, mapapalitan ang pirma niyan. So sa madaling salita, hindi dapat Duterte dyan. Ang nakalagay dapat dyan, Sara Duterte Carpio. Hindi Shemirman. Ano yung dalawang middle name? Sara Shemirman Duterte Carpio. Haba naman pangalan niya. Ano yan? Si Jose Rizal? Diba? Continue. Yan palang scam ni. Yan.
Sa totoo lang mga kababayan, yan yung mga grounds ni Sara. Scammer talaga. Continue. Name Sara Duterte. Yan ay pirma ng Vice President. Siya mismo ang pumirma niyan. Tama ba? Yes, that's her signature, ma'am. Oh, At nilaglag dahil na walang naman. naka-countersign katabi ng kanyang signature, tama ba na yung dokumento na yan went straight to her without yourself or anyone reviewing that for her? Tama ba? Um, I can just personally say, ma'am, that the document, ma'am, did not pass through my office. Okay. Ayan na, tinanggi Before you na. continue, Counsel, the court noticed that the signature of the Vice President in this document appears to be different from the signature in the August 22 document. Oh, ayan, napansin na ni Chis Escudero. Ayan na tayo. Bakit ang signature ni Sara ay magkaiba doon sa isang signature sa confidential fund? Yan tayo eh. So, pati ba naman pirma? Confidential pa rin? So, bakit pati pirma? Niluloko pa rin yung tao? Kita nyo, mga kababayan, ganyan talaga. Bakit? Kasi pagdating ng kagipitan, hindi po ako niyan. Pwede, itong style na to, pwedeng ilusot ni Sara yan. Pwedeng sabihin, dinuktor po nila yan. Hindi ko po yan pirma. Bakit? Kasi curfew po ako, hindi na po ako, no longer Duterte na po ako. Curfew po ako. So, sa madaling salita, hindi ko po yan pirma. Pwedeng lusutan ni Sara yan. Kaya ang ginawa niya, pumirma siya ng dati niyang pangalan nung dalaga pa siya. Kasi pagdating ng kagipitan, pwede niyang i-deny. Ginaya lang pirma ko eh. Sa totoo lang, tignan niyo yung original pirma ko sa ID. Sa pirma dyan. So, ibig sabihin, hindi ako pumirma niyan. Gawa-gawa lang nila yan. So, ang mangyari dyan, pwede niyang sabihin na ginaya ang pirma niya at binudol siya ng mga staff niya. So, sa madaling salita, ligtas na naman siya. Eto na naman tayo, mga kababayan. Kapag ka-hustler ka sa pagnanakaw, alam mo yung mga lusutan. 'Di ba? Kaya ganyan ang pirma ni Sara kasi pagdating ng hulihan, pwede niyang itanggi yan eh. Na, ay hindi ko po pirma yan. Bakit? Tignan niyo ba naman, hindi naman ako Duterte, curfew na ako eh. Bakit ganyan ang nilagay? So, ibig sabihin, ginaya-gaya lang yan. Perjury yan. Hindi sa akin yan. Pinupurge lang nila yung pirma ko. Pinupurge lang nila. Kita nyo, makakalusot siya dyan eh. Kapag magnanakaw, maraming alam. Kita nyo? So the Vice President has at least 2 signatures so far. Can you confirm that both are her signatures? Yes, I can confirm, sir, Your Honor, that both are the signatures of the Vice President. Kita nyo? Nilaglag na. Nilaglag na ni Ontorio. 2 signature ng Vice President. So ngayon, mga kababayan, valid ba na gumamit si Sara ng 2 signature? Hindi. Bakit? Ang tagal na po nung panahong kinasal si Sara, ang tagal na po niyang curfew. Bakit magamit pa rin siya ng Duterte? Panlilin lang sa taong bayan yun. Kasi kapag tayo nga mag-withdraw kung ano yung nakalagay sa ID mo, sundin mo talaga yun. Sige. Sige, mag-aral kayo. Ang pangalan mo, Kent Garcia, tapos mag-aral ka, ang i-apelyido mo doon, Kent Escudero. Ngayon, pag-graduate mo, tapos mag-apply ka ng trabaho, anong unang requirements? Birth certificate. Pangalawa, school credential o school records. Pagpasa ng birth mo, pagpasa mo ng school records mo, hindi tugma. Bakit? Kasi Kent Escudero ka eh. Pero sa birth mo, Kent Garcia ka. Di ba hindi magtugma? Questionable yun. Tatanggapin ka ba sa trabaho? Hindi. Saan ka pupunta? Takbo ka ng rekto, pagawa ng peke. Kasi hindi nagtugma eh. Di ba? Tapos kay Sara, ganun, 2 pirma. Ano yun? Panlilin lang sa taong bayan yun. Confirm likewise that they appear to be different though. Yes, that's correct, Your Honor. Thank you. Your witness, counsel. So you confirm, Mr. Ortonio, that this fiscal and financial plan was approved matapos ang 25 days from your request of confidential funds to the DBM. Tama ba? Sorry, can you repeat again the question, ma'am? The fiscal and financial plan that was prepared 20 days after you requested confidential funds from the DBM. I believe, ma'am, parang less than 20 days, ma'am, because the request was in August 2022, ma'am.
earlier, sir. Ayan na, nagnga na si Ontorio. Nilaglag na si Sara. Patay ka dito. Nakaraan, nilaglag ni Gina Acosta. Ngayon, nilaglag ni Ontorio. Putang ina mga kababayan. Kasi kapag hindi nila ito aminin, makukontempt sila eh. Makukulong sila. Totoo lang, mga kababayan. Dito pa lang eh. Kung sabi nga ni PBBM, kumbinsido siyang makonvict si Sara kay Gina Acosta na paulit-ulit na tanong na paulit-ulit din na sagot na latseka, naghugas kamay ang gaga. Eto, syempre, pag nakontempt ka, di ka makauwi. Diyan ka na matulog sa Senado. Kaya sa madaling salita, mga kababayan, talaga nga aminin niya. Naku po, patay tayo dyan. So, alam nyo na, mga kababayan,